on the topic, nandiyan yung tinatawag nating classification. Yung nakaraan na pinag-usapan natin, classification of detainee sa BJMP. Pag BJMP, fit lang siya. Diba? Okay? Kapag BJMP, tatandaan, fit lang siya. Fit. Diba? Nandiyan yung fit. Sa Bucor, nandoon yung on appeal. On appeal. Kaya laging tatandaan kapag pinag-usapan natin classification of detainee, tandaan niyo yung apat. Ano yan? FITA. Okay? So, nasusundan natin? Okay. So, sunod. Inmate security classification. So, paano nyo kinaklasify yung mga iba't ibang uri ng preso? Yung PITA, yan yung awaiting final judgment. Yan, final judgment. Under investigation. Ano pa? Awaiting for trial. And also, yung tinatawag natin na sa Bucor na on, ito na pala yung on appeal. Okay? Ayan yung PITA natin. Mga uri ng detainees yan. Yan, mga uri ng detainees. So, ngayon, sino naman ngayon yung mga inmates na kinukonsider nating high profile? Okay? Sino yung mga inmates na uri na high profile? Una, masasabi mo na high profile yan if it required what? Security-based intense ng media. Okay? O isa-isay natin ha. Those. Yan. Yan. Lagay natin. Those require increased security-based intense media coverage. Ito yung mga yung mga pwedeng pagkumpulan ng ng media. Sample nito, yung mga ano yung mga normal na kaso na pinagkukumpulan ng media. 'Di ba? Sample nito yung yung bata pa si Nene, iniyot na ni Tito, 'di ba? Ayan yung ayan yung nangyayari na kung saan na nagagalit ang public, gusto makigulpe, yan, makikisyoso, 'di ba? Nagiging viral. Okay? So tatandaan na, those based on intense media coverage of the public concern. Maaring pagkaguluhan ng ng media. Ano pa? Or those sensationalized crime, mga sensational crime, 'di ba? Mga uri ng tulad nito yung mga una nito. Alam mo sa Facebook, yung matanda, yung gumaganon pa, 'di ba? Babang, bang, tinagabaril. So yung doon, yung pulis doon, kino-consider natin na high profile siya. Pero yung sa act niya, meron pa yung ng rape ng rape ng matanda. Yan, mga sensational crimes. Okay? So, ano pa? Those who are a politician, mga kilala. Yan, yung mga kilala natin. Politician, government official. O, tanda na. Politician. Sample nito yung mga senador. Yan. Ano pa? Government official. Pwedeng pwede rin senador. Yan. Isama natin siya dito. Government official or politician. Yan. Ano pa? Multi-million entrepreneur. Sample pa nito yung sample si sino may yung vlogger na yun, yung may yung may nunal na Marites, ng pambansang Marites. Hindi si Chaplain. Yung pambansang Marites ng Pilipinas. Sino yun doon?
Yan, huwag yung babanggitin, ha. 'Di ba minsan siya pa ngayon nakakuha ng CCTV ni hindi. Lalaki siya. Lalaki siya pero yan, tama yan. Di tayo pwede magbanggit dito sa recording. Yan. 'Di ba? Multi-millionaire entrepreneur siya. 'Di ba? Ano pa? Mga religious leader. Sample nito yung isang pare ng rape, o yung pinaka-pastor ng rape. Yan, yung mga religious or meron pa yan. Sige nga. Sample nga yung religious leader na yan. Magbigay nga sample. Alam niyo yan, yung sample na yan. Yung may warrant of arrest na may kaso sa FBI sa sex exploitation. Kilala niyo yan. Yan, 'di ba? Kilala niyo. So, kaya kapag tinanong kayo diyan si priest ganito, si chaplain ganito, si pastor ganito, kilala niyo na siya. High profile siya. At saka ito yung movie or television personality. Sige nga, sample nito. Yung movie at saka yung may television personality, sino po siya? Magbigay ng sample. Pag nakulong, siya, high profile siya. Sino? Mga artista, syempre, 'di ba? Artista. Di ba? So, artista. Ding Dong, yan, Marian. Sino pa yung mga artista na alam yon? Si Tanggol. Yan, ha? So, pag nakagawa sila ng crime at naging bilanggo sila, high profile sila. Okay? Next. Sino naman yung high risk? Si, Diwata. Diwata. Depende kung anong crime yan. Kung yung ginawa niyang crime, si Diwata hindi naman siya artista. Hindi naman artista siya. Movie, television personality, gumagawa, nasa movie ba si Diwata? Kung halimbawa, nandun na siya sa isang movie, at nagawa siyang kasalanan, pinagkaguluhan, edi high profile na siya. Okay? Sample naman ng high risk. Sino si high risk? Isa-isay natin. Sino yung high risk na yan? Those who are considered highly dangerous. Sino yung may mga highly dangerous? Mga terrorist. Yan. Ano pa? Who requires greater degree of security and control and supervision because of their capability of escape. Ang sample nito yung mga escape prone. Yan, escape prone prisoner. Yung may posibilidad na tumakas. Ano pa? Of being rescued. Yan, pag sinabing rescued, itatakas. Okay, ito naman yung capability of escape, tatakas. Ito naman, itatakas. Okay? So, lagay natin dito. Of being rescued. And their ability to launch, spearhead of act of violence inside the jail. Sino to yung Sige nga, kung natatandaan, sino yung tao or preso na kung saan ay maaring pinagmumula ng gulo. Yan. Nandiyan yung mga security. Yan. Security threat group. Yan. Security threat group. Okay? Ano pa? This includes those charged with a heinous crime such as murder, kidnapping, for ransom, economic sabotage, syndicated, and organized crime. And also included, and kasama din dyan, also included are inmates with military or police training o mga dating police na ex-police. Mga ex-police or ex-army. Yan, ex-army. Yan. Or those live
is in danger or under imminent threat. Sila yung mga sample natin na na high value target. Okay, sila yung mga high value target. Sila yung mga nanganganib ang buhay. Okay, dalawa lang yun yung high risk at saka high profile. Okay? Sino yun naman yung high value target? Ang high value target, tandaan nyo sila yung mga enemy combatant. Yan. Either enemy combatant. Okay? Ano pa? Ito yung mga mga pwedeng kalaban ng bansa. Di ba? Mga pagbanggit ng dito, yung mga ibang grupo. Yung mga nakikita nyo sa mga province, di ba? Mga enemy combatant sila, yung mga may arm din. Pagpalagay na lang natin, yan, nabanggit mo, very good. Yan, binanggit mo na. Yan, yung nasa chat box niya. Yan, ano pa, high ranking official, civilian in danger of captured. Kapag kapag nahuli natin siya, di ba? Maaaring patayin na siya, in danger of capture or death. Sila yung mga example nito, spy. Yan. Typically in possession of critical intelligence, data, or authority. Ito yung spy, di ba? An objective for mission on which commander requires the successful completion of the same. So sila yung mga high value target. Yan. Tandaan nyo yung mga nanganganib ang buhay, high-ranking official, at saka enemy combatant. Mga yan, may mga involved sa armed conflict. Okay? How about security threat group? Ito sila. Pag security threat group, any formal or informal going inmate group, gangs, ang pinag-usapan, gangs. Organization or association consisting of 3 or more member falling into one of the following basic categories: street gang, prison gang, outlaw gang, traditional organized crime, abori gang, subversive gang, and terrorist organization. Sila yung may sample niyan. Security threat group. Okay? Subversive group. Sino yung subversive group? Mga preso. Anong sinigang? Ikaw Yan. Ito pa Subversive group, principle. Ano yan? Ano ang pinaka-purpose ng na to, grupo na ito? To overthrow or undermine the government. Pabagsakin. Kunin ang kapangyarihan sa gobyerno. Yan. Mga subversive groups. Sino yung mga normal yan? Isa rin to yung sinabi ni Kabango. Yan. NPA. Yan. Isa rin yan. Sa subversive group. Terrorist group, generic term ito. Yan, generic term natin yan sa lahat ng terorista. Generic term. Yan, generic term. A group of person that commits any of the following: piracy, mutiny in the high seas or in the Philippine water, rebellion, or insurrection, coup d'etat, murder, kidnapping, serious illegal detention, crimes involving destruction, arson, hijacking, violation of laws on toxic substance, and hazardous and nuclear waste control, violation of atomic energy regulation, anti-piracy and anti-high bribery, illegal and unlawful possession, manufacture, dealing, and acquisition or disposition of firearm, ammunition, or explosive. Ito yung para sa terrorist group. Okay? So, take note natin yan. Ibig sabihin, kung may makita, sabi nyo, magkukumit ng piracy, mutiny, arson, hijacking, kidnapping, terrorist group yan. Ayun, generic term natin. How about the violent extremists? Pag violent extremist na yan, eto yung yung religious ideologies. Sila yung may mga yung may mga parang gawa na ang kanilang pagkatao talaga. Yan meron silang political and religious ideologies na kung saan mga na-brainwash na ito.
Ayun o. Or consider far outside the mainstream attitude of the society. Ikaw ba, ano ka? Yung magbobomba ka, may kasama kang bomba. Tapos, di ba ang normal na tao, ang bomba hinahagis, di ba? Eto, iba naman. Kahit kasama siya sa mabomba, magawa niya lang yung kanyang ideology, okay na siya. Bakit? It is their belief. Ayan o, extreme ideal and his aspiration resorting to the employment of violence in the furtherance of his belief. Kahit gumamit sila ng violence para maisagawa ang kanilang tinatawag nating kagustuhan nila. Yan sa mga gusto nila mangyari, sample nila. Gusto ko mapatay lahat yung mga tao na yan. Yan. Kasi makakapagbigay sa aming paniniwala ng kasiyahan yan. Yan. Okay, tayo dito sa bile extremist ha. Tandaan, handa nilang isugal ang buhay nila para lang sa kanilang paniniwala. How about the medium risk? Pag medium risk, or those represent a moderate risk to the public. And these inmates will require greater security control. Yan, greater security, moderate risk. Okay? So, parang equivalent na yun yung sa medium. Diba? Paano naman yung mga lesser tendency to commit an offense. Ayun yung mga lesser tendency, mga minimum risk. Sila yung may pinaka least risk to the public safety. Mas mababa ang panganib. Yan. Ito, yung medium, mapanganib pa to. Okay tayo ha? So, kilala nyo na yung mga example ng mga iba't ibang uri ng preso natin. So, take note natin yung mga iba't ibang uri ng preso natin. Okay? Ito, na-discuss ko na sa inyo nung nakaraan. Requirement for commitment, yung ipasok na sa bilanggo ng preso. Commitment order, medical certificate, complaint information, police booking sheet, certificate of detention from PNP and NBI. Okay? So, dito naman, rule number 3, reception and releasing procedure classification board, disciplinary board, and punishable. O, tingnan natin. One of the guiding principle of the United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoner, or the Mandela's Rule, state that imprisonment and other measure result in cutting off an offender from the outside world are afflictive by the very fact of taking from person the right of self-determination by depriving her of his liberty. Kaya, di ba? Ano tawag natin sa mga preso natin? Instead of prisoner, we call it person. Yan, ang tawag natin sa kanya, person deprived of what? Of liberty. Yan, tandaan nyo ha. Okay, kaya pala tawag pala natin yan. Kasi nasa rules po natin yan. Sample pa na ito. Tingnan natin. Ito, tingnan nyo. Ang definition ng isang batas. RA 10575. Tingnan nyo ito. Isa pang definition na binigay na ng batas. Tingnan nyo. Alam. Ito Ito yung good example ng definition ng binigay ng ating batas. Ayan, This is a based on the IRR. Yan. IRR
of Republic Act 10575. Yan. Person deprived of liberty. Refers to the detainee, inmate or prisoner, or other person under confinement or custody in any manner. Yan ha, lahat na nakakulong. However, in order to prevent labeling, branding of shaming by the use of this or derogatory term, prisoner, has been replaced by his new neutral, ano tawag, person deprived of liberty. Okay, kaya iniiwasan natin gumamit ng salitang preso, prisoner, yan. We use person deprived of liberty. Okay? Ano pa? Ito. Section 21, binanggit ko na rin sa inyo to nung nakaraan. Yung reception procedure, pagtanggap ng isang tao. 'Di ba? Ano kailangan natin? Gumamit, kailangan ng gaiter. Wait lang ha. Okay? So, kailangan ng ng commitment order, medical certificate, complaint information, police booking sheet, certificate of detention. Ito yung diniscuss ko sa inyo kahapon. Ay, no nakaraan. Tapos, si Gator, mag-conduct siya ng mga uri ng mga searching na yan. Yung PAT, RAB, strip, visual body. Sige nga, ano yung kinakailangan natin na ano yung bakit tayo nagkakandak ng search? Ano yung chine-check natin na baka maipasok sa loob ng bilangguan? Yan, kontrabando. Okay? Yan yung hinahanap natin. Baka makapasok yan sa bilangguan. So, pag record unit, ano trabaho niya yan? Check the completeness and authenticity. Kung totoo yung dokumento. Okay? Kapag tinanong sa inyo, anong trabaho ng gaiter? Sige nga, anong trabaho ng gaiter? Kung hindi nyo pa nakakalimutan, trabaho ng gaiter. Diniscuss ko yan, ha? Trabaho ng gaiter, check the completeness. Very good. Trabaho ng gaiter, check the completeness. Ayan, check the, lagay natin, ha? Check the completeness. Yan. Check the completeness. Yan. Completeness. Yan. Na mga dokumento. Yan. Singit natin dito para hindi kayo malilito dyan. Check the completeness ng credential ng taong ipapasok. Okay? Tapos, si health unit. Sige nga, anong trabaho ng health unit? Sige nga, kung natatandaan nyo, anong trabaho ng health unit? Opo, binigyan ko na nga kayo sa sa inyong GC. Meron na kayo sa GC niyan. Check nyo na lang din yan. Pero send ko pa uli sa inyo yan. Sige. Sa health unit, check the authenticity of the entries in the medical certificate. Conduct. Ano trabaho nito? Ano dala-dala ni muna? Anong dala-dala ni committing officer? Ano dala-dala ni committing officer? Committing officer. Ay, iba na yan, iba. Ang health unit, di ba? Di ba, natatandaan nyo? Kung di nyo nakakalimutan, di ba? Ayan, di ba? Si committing officer, ayan, committing officer. Nung dinala niya yung preso niya, di ba meron doong isang medical certificate, di ba? Tapos, dapat yung medical certificate should be what? Yan, should be, yan, ano meron dito? Yung medical certificate should be, una, 24 hours prior admission. Okay? Tama? So ngayon, 'di ba, may medical certificate 'yan. Tapos sino yung taga BGMP ngayon? Nandiyan si jail physician. Si jail physician, ang kanyang ang kanyang tawag dito, ang gagawin, magkakaroon ng tinatawag na physical, magkakaroon ng physical examination. Okay? And kay jail physician at saka kay committing officer. Share yung na-send mo kanina. Ay, hindi pa. Kaya nga send ko rin sa inyo to. Okay na ha?
So dito, sabi natin, in case na magkaroon ng discrepancy, yan, in case na magkaroon ng discrepancy, pakukunin na natin ng panibago. Panibago si committing officer in case of discrepancy, ha? O, ito yun, no? Nasa, in case of discrepancy, nasaan ka na? Yan, in case of the discrepancy found in physical examination. Ibig sabihin, iba yung yung nasa medical certificate. Sabi na medical certificate, uy, normal. Pero nung nagkandak ang jail physician, may problema. May mga pasayong preso. There is now a discrepancy. So ngayon, dahil may discrepancy, wag nyo munang tatanggalpin yung preso. Okay? It should be held in abeyance. O sabi diyan, preso, di ka muna namin pwedeng tanggapin. Bakit? Kumuha muna dapat si committing officer ng panibagong medical certificate. Okay? So dapat makabalik kagad sila. Yan, dapat makabalik sila within 24 hours. Kaso kapag hindi sila nakabalik sa loob ng 24 oras, edi iba na ang gagawin natin. Anong gagawin na natin yan? Ire-report na natin yan. Ang tanong natin, saan ire-report? O, lagay natin. In case of failure to return within prescribed period, Yan. In case of failure to return within prescribed period, must be reported to, ay bakit diretso court ka agad? Yan. Una, should be reported to number 1, warden. Number 2, court. And number 3, kanino? Kanino yung isa? Kanino yung isa? Kanino po yung isa? Na i-report nyo? CHR. Okay, diyan kayo magre-report. Okay? Warden, court, and CHR. Wait lang ha. Hello, test. Okay na ha? Okay. So, diretso tayo. Paano pag walang problema, continue natin siya. Ibalik nyo kagad sa record unit. Okay? Pag naibalik sa record unit, syempre, gagawa na natin ng mga dokumento si tao para ilagay saan. Saan ilalagay yung mga dokumento na nakuha natin? Yan. Saan natin ilalagay yung mga dokumentong nakuha natin patungkol sa preso? Yan. Very good. Ilalagay nyo na sa karpeta. Okay? Ano ba ang nilalaman ng karpeta? Accomplish the jail booking sheet. Tanong, sino ang may trabaho ng mga pagkuha ng mga record na ito? Yan. Accomplish the jail booking sheet. Diyan papasok sino? Sino papasok diyan? Yan. Si desk officer. Okay? So, strip search para sa birthmark tattoo. Halimbawa, nakita na yun. Strip search, di ba? Anong ginagawa pag strip search? Anong meron sa strip search? Ano ang meron sa strip search? Hubad. Very good. Titignan kung meron siyang birthmark, may mga balat, or tattoo. Siyempre, hindi naman siguro kinakapa yung tattoo, di ba? Hindi naman kinakapa yan. Ano yan? Tinitignan. Encode the inmate information to the NIMS. Ito, yung NIMS na ito yung yung database of the PDL. Yan. Inilalagay na yan sa data nila para sa record ng mga preso sa buong Pilipinas. Okay? Tapos kukunan natin ng fingerprint, photograph, at kunan nyo ng mugshot. Okay? List the name of visitor and authorized by inmates. Yung mga listahan. Sabi dyan, sino yung mga dadalaw sa'yo?
Ang dadalaw sa akin, yung aking pamilya, ang aking mga kaibigan. Okay? So, yung mga ano niya, kapag yan ay nasa list, so, tinatawag natin yan regular visitors. Regular visitors yan. Okay, mga anak niya, asawa, mga kaibigan, mga regular visitors yan. Okay na? Okay, number 2. Appraise the inmate in understand the Article 29 with the RPC was further amended by RA 10592. Okay, eto guys, yan, eto po, yung Article 29 na yan, ng Revised Penal Code. O, ito yung RA, yung Article 29. Yan, Article 29 of RPC. O, ito siya. Ito yon. Yan. Nasa na yan? Para mabasa nyo rin. Article 29 of the RPC. Yan. Ito yung meron dito sa RPC. Yan. Article 29. Yan. So, sir, ano po ang meron dyan? So, sa Article 29 ng RPC, nandyan yung period of preventive imprisonment from the term imprisonment. Ito guys, ang binibigyan lang natin dito ay yung mga detainee. Okay. Sige nga, sabi dyan. Sino muna yung detainee uli? Kung natatandaan, sino yung detainee? Who is the detainee? Anyone? Detainee. Anong pita? Alam natin palatandaan yung pita. Sabihin nyo pita. Ay ano nga? Sino yung detainee? Ano yan? May mga not. Yan. Mga not yet convicted. Okay? Not yet convicted yan. Tandaan? Eto guys, sa ilalim ng ng RA 10592, tingnan nyo ito naman sa ilalim ng RA 10592. Yan, nasa na yung RA 10592? Yan, ito yung RA 10592. Yan. Sa ilalim ng ng batas ng RA 10592, ito ngayon yung tinatawag nating Sige nga, ano tawag na natin dito? Diyan ngayon papasok yung term natin na Sige nga, ano yung term natin na ginagamit dyan? Yung tinatawag na credit for preventive. Yan, preventive imprisonment. Ayan yung tinatawag nating credit for preventive imprisonment. O, tandaan ang credit for preventive imprisonment para kanino lang? Detainee. Okay. So, ngayon, sir, kasi po, dito sa tinatawag nating credit for preventive imprisonment, may dalawang yan. May dalawa. Yan Sabi natin dito, period for imprisonment from term imprisonment, offender accused have undergone preventive imprisonment shall be credited in their sentence of their sentence consisting of deprivation of liberty with the full time during which they have undergone preventive imprisonment. If the detention prisoner agree voluntary in writing after being informed and thereof with the assistance of counsel to abide by the disciplinary rules imposed upon convicted prisoner except the following. Maliwanag tayo dito So, dito guys, ang pinag-uusapan po natin dito, eto ngayon siya. Yan. Eto, nasa na yon?
with full, saan ka na? Credited, ayan, oh. So, dito, kapag nag-agree siya, tandaan na, ito yung pinakakailangan natin, ayan. Prisoner, ayan, detention prisoner, agree, kasama ng ano, kasama ng in the presence ng kanyang counsel. Yan. Detention agree. Tandaan nyo nag-agree siya. Yan. Agree voluntarily. Yan. Tapos, ang kailangan natin, with the assistance ng kanyang counsel. Assistance of the counsel. At syempre, ang pinag-uusapan dyan, sabi niya, sige, susundin ko ang mga rules na tulad ng mga preso. Abide, yan, abide, what? The same disciplinary rules imposed on the prisoner. So, ibig sabihin, kahit detainee ka, ang trato sa'yo ay parang preso. Okay? Ang trato sa'yo ay parang preso. So, ibig sabihin pala, there is agree. Okay, nag-agree ka. So, ang pipirmahan mo dyan, yung tinatawag natin detainee, yan, detainee manifestation. Okay? Ang pipirmahan nyo po dyan is yung detainee manifestation. So, take note natin. Nakakasunod ba? Nasusundan po ba natin? Hello, nasusundan po ba? Yan, very good. So, take note po natin yan, ha? So, pinag-usapan po natin dyan is kapag nag-agree siya. Okay? Paano naman po pag hindi nag-agree? Yan, paano naman pag hindi nag-agree? Ano ang mangyayari pag hindi nag-agree? Wait lang, umuulan na. Wait lang ha. Sabi dito, okay? Sana umulan na rin kahit paano sa inyo dyan, no? Pag di nag-agree tapos sa patunayan na may kasalanan siya, saka lang gagana. Tama! Very good. Yung gagana doon, yung kanyang tinagal doon sa loob ng bilangguan, yon ay ibabawas ng buong buo kung nag-agree siya. Okay? So, ang meron dyan, full credit. Full credit ang ibabawas sa'yo. Okay na? Kung full credit, yun ang pinag-uusapan po natin. Okay. What if ang nangyari ay hindi siya nag-agree? Tignan natin dito. Nasaan ka na? What if, if the detention prisoner does not agree to abide disciplinary rules, yan, upon convicted prisoner, he shall do in writing with assistance of counsel and shall be credited in his sentence with forfeit during his undergone preventive imprisonment. O, lagay natin dito. So, same natin. So, detention prisoner does not agree to abide. Yan, does not agree. Sabi niya, ay, ayoko nga itrato na preso. Detainin nyo lang ako, ayoko magkatrato na bilang preso nyo. So, sabi niya, syempre, ilagay natin sa sulat, writing and assistance with the counsel. Ano pa? Ang ibabawas lang dyan, sige nga, ano nila na babawas lang sa kanya? Ang ibabawas lang dyan ay 4/5. Okay, 4/5 lang ang ibabawas sa kanya. Pag siya ay na-convict. Take note, okay? Ang CPI or Credit for Preventive Imprisonment, yung kanyang epekto, the effect will be after the sentence, after the court, yan,
after the sentence given by the court. Pag na-convict na siya, doon lang siya magtutok effect. Okay? So, ayan, syempre, ayan o, PDL, mga detainee yan. Detainee, detainee, detainee. Okay, ito ha, yung does not, yan, does not agree. Syempre, magsuot ka ng uniform, ano ka nga, PDL, di ba? Di ba? Tama yon. Okay na. So, ngayon, sir, what if po, sample nito, si Pedro. Si Pedro po, yung kanyang, yung kanyang trial is ongoing. Ongoing. Ongoing trial niya. Tapos, tumagal siya doon sa trial niya, na detain siya sa facility, na detain siya. Na-detain siya mga pagpalagay na lang natin na 5 years. 5 years siyang na-detain. Okay, mga na lang, mga 3 months. 3 months siyang na-detain. Okay? So ngayon, sir, matanong po namin. Si Pedro po ba na trial? Ilan ba ang bawas sa kanya? O, tanong muna natin. Ano ang pinasok niya? Nag-agree. Kung nag-agree yan at na-detain ka ng 3 months, ilan mo na yung hatol mo? Ilan yung hatol ng korte kunwari? 3 months 3 months ang sentence ng ng korte. 3 months ang sentence. Sabi, ikaw Pedro, 3 buwan ka nang nakukulong. Syempre, ibigay namin ng full credit yan. Yan. So, ang tanong natin, full credit ibibigay sa inyo. Okay? E di, ano mangyayari sa kanya? Laya na. Free na siya. Laya na. Free. Yan, malaya na siya. Free na. Okay? What if, eto pag pinasok ni Pedro palagay din dito, if Pedro, ang pinasok niya ay nag-agree. Paano pa sabi niya? Ayoko magpatrato bilang isang preso nyo. Ayoko nga. Yak, chief. Yan. Kaya ongoing ang trial niya. Yan, ongoing ang trial niya. Yan, ongoing ang trial. Tapos na-detain siya. Detain siya for 3 months. Nabigyan ng hatol. Sabi, 3 buwan ka makukulong. Tanong natin sa kanya. Dito, i-a-apply mo ngayon ang forfeit. Ilan yung 4 na bahagi ng ng 3 months? Halimbawa 90 days. Lagay natin 90 days, 'di ba? 3 months. 90 days. 90 days. 90 days divide by 5. 90 days divide by 5, 18. So times 4, 72. 72. 'Di ba? Tama? 72 days. Minus 90, 18. So, ilang days pa siya makukulong? Ilang days pa siya makukulong? Ilang days pa? 18 days pa. Makukulong pa siya ng 18 days. Okay? Nasundan ba? Nasundan ba natin? In terms na ang pinag-uusapan natin is yung credit for preventive imprisonment. Nasusundan nyo? Yan. In case na itanong sa inyo yan sa penology, madali nyo na sasagutan po yan. Ulitin natin ha. 'Di ba si Pedro? Unahin mo natin, agree. Ito, ang credit for preventive imprisonment binibigay lang sa detainee. Detainee, wala pang hatol. Sabi niya Pedro, sabi ng warden pala, "Itatrato namin bilang isang preso." Sabi mo naman, "Opo, sige po." Counsel, in writing natin. Opo, warden. Sige. Ito ang epekto niya na kapag ikaw ay na-detain, lahat ng mga isinere mo sa loob ng bilangguan
At pag nailabas na ang judgment ng korte, ibabawas sa amin ng buong buo. Okay? Ngayon, sabi niyan si Pedro, ongoing yung trial niya. Nakadetain ngayon siya sa loob ng bilangguan. Na-detain siya ng 3 months. So yung judgment, ito yung judgment ng korte. Sabi ng korte, 3 months kang makukulong. You are now sentenced for 3 months imprisonment. Okay. Ngayon, yung na-detain ka ay ibabawas yan doon sa sentensya ng korte. Kaya malaya ka na. Nakuha ba? Nakuha ba Mia? Nakuha. Nakuha na natin. Doon sa nag-agree. Yan. Okay, next. What if naman ang pinagtanong, paano kung hindi ka nag-agree? Pag hindi ka nag-agree, sabi ng warden, tatrato ka namin preso, pwede ba? Ayoko po, ayoko. Counsel, in writing, hindi siya pumapayag. Okay po, sige. Sabi diyan, dahil hindi ka pumayag, kung ilang araw ka makukulong dito or buwan, 80% or 4/5 lang ang pwede naming ibigay sa iyo. Okay? Opo, opo, opo. Yan. So, does not agree. Trial ongoing. Na-detain siya ng 3 buwan. Sabi ng korte, dahil napatunayan na ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ikaw ngayon ay makukulong ng 3 buwan. Ang tanong natin, di ba ang 3 buwan normally, ilan yan? Ilan yung 3 buwan? Sa 1 month, normally, 1 month is equivalent for 30 days. Tama? So, 30 days. Ilang yan? Ilang tawag dito? Mic test, check. Ilang buwan yan? So, dahil yan? Dahil 3 months yan, 3 months is equivalent to 90 days. Tama ba yan? So, ngayon, hatiin mo ngayon sa 5 muna yan. Ayan. Tingnan nyo. 90 days divided by 5 is equal to, tingnan nyo, 90 days divided by 18. Tama? 18. So, ibig sabihin, kung hahatiin natin yung yung 90 days na yan, meron siyang ilang 18? 18, 18, 18, 18, 18. Okay, ika-4. Yan. Bakit 5? Anak ng tokwa, eto na nga, 'Di ba? 4/5 nga eh. Ayan 4/5. Ayan sabi ng batas tignan mo na. Nasaan ka na? Nasaan na 'yon? Ayan 4/5 Ayan 4/5. Yan 4/5. 'Di ba 4/5 ganyan? 4/5. Ginagamitan lang natin ng konting math. Ayan 4/5. Ayan na kasi ito yung 90 days, 'di ba? Yung 18, 18, 18 na yan, equivalent for yan? Yan, 5. Ayan, bala ka yan sa 90. Hinati lang natin sa 5 yan. So, ngayon, ito yung 4/5. Okay? So, 4/5. Ilan ngayon yan? Yung 18, 18, 18, 18. So, yung 4/5 is equivalent to 72 days. Tama? 72 days. Take note yan So, ngayon, 72 days yan, ilang months siya makukulong? 3 months. So, sa 90 days, ibabawas natin ang 4/5. Ilang days na lang siya makukulong? Ayan na lang siya. Kaya 18 days na lang siya makukulong. Maliwanag po ba? Nasundan natin. Kaya nakakasunod ba? Hoy, nasusundan nyo ba? Maliwanag na sa inyo ang tinatawag natin na credit for preventive imprisonment, pati yung sample. Hello? Okay, very good. So, nakuha na. So, maliwanag na tayo So, dito, may karugtong pa dito.
Yan, credit for preventive imprisonment for the penalty of reclusion perpetua shall be deducted from from 30 years. Okay? So, in terms na may reclusion perpetua ka, yan, in terms na ikaw ay may reclusion perpetua. Perpetua. Ilan yung reclusion perpetua? Ilan ano yun, pag ginamit natin sa number? Ilan ang reclusion? Yan. Ilan yung sa reclusion perpetua natin? Gaano katagal? 'Di ba? Pag reclusion perpetua, ayan ay 20 years and 1 day to 40 years. So ayan yung sa sa reclusion perpetua. So pag ganyan ang pinag-usapan sa inyo, kapag may hatol ka reclusion perpetua, instead na ito ang mo, ito yung 40 years na ito, ang isa-serve mo na lang, ano na lang i-serve mo? Yan, ano na lang serve mo? Isa-serve mo na lang ay automatically reduce to 30 years. Okay na? So take note yan ha. Huwag kakalimutan yan. So take note natin. Ano pa? So basic na yan. Okay na tayo sa credit for preventive imprisonment. So, naipaliwanag na sa kanya. Asa na yun? Sabi diyan, apprise the inmate with direct that he understand the provision of Article 29. Ano yung Article 29? Ayan yung period for preventive imprisonment or tinatawag nating CPI. Yung credit, yan, credit for preventive imprisonment. Yan, imprisonment. Tanong, Sir, meron po bang mga disqualification yan? Yan. Ang disqualification lang yan, tatandaan nyo ha, except for the following cases. Ang tatandaan natin sa bagong ruling po ng mga 'di ba may bagong ruling tayo, 'di ba? Nung mga nakaraan, mga luma, 'di ba? Ang nangyari nung mga sa IRR nung luma, old yung old IRR, old IRR of Republic Act, yan, of Republic Act number 10592. Yan, bawal ang mga may heinous crime. Kagawa ng heinous crime, 'di ba? Ayan yung ayan yung sinabi doon. Bawal daw ang may heinous crime. Pero may bago na pong ruling. So, new ruling, yan, new ruling of the Supreme Court. Yan. Ano yung bagong ruling ng Supreme Court? Oh, wait lang ha. I-check natin ito, yung new ruling ng Supreme Court. Wait lang. Okay, so ngayon, ito yung bagong ruling ng Supreme Court. Ito na, tingnan nyo maigi ha, bago lang ito. The new ruling ng Supreme Court in findings. Tingnan nyo maigi ha. In findings, the sale provision of 2019 IRR is invalid. Yung dating yung dating IRR, ito ay invalid na. Yan, invalid. Tatanda na, wala nang bisa yan, invalid. Okay? So, the NBAC held that when RA 10592 amended Article 97 of the RPC, it issues connecting conjunction or to express that one any offender qualified for credit. Yan. Tingnan nyo any offender qualified for credit or preventive imprisonment to Article 29. And in alternative, any convict prisoner in penal institution, rehabilitation, or detention in law may avail the benefits of 10592. Ano pang kasunod dito? Thus, the 2019 IRR expanded the scope or update 10592. Dati, excluded recidivists, habitual delinquent, escapees, and person deprived of liberty convicted of heinous crime from earning GCTA
did not do so. Yan. Ano pa? Yan. The court ruled that Article 97 of RPC as amended by RA 1059 is clear that any convicted person, a prisoner, is entitled to GCT as long ikaw ay preso ng Bucor or ng BJMP. Okay, so maliwanag tayo. So ibig sabihin, ang pinag-uusapan na natin, whether ikaw ay una, tandaan niya, is clear that any convicted prisoner is entitled to GCTA. Ano pa? At ng credit for preventive imprisonment. So take note natin dito ha, tandaan ha, sa credit for preventive imprisonment, in all alternative, any convicted prisoner in any institution or detention center is pwede siya mag-avail nito. Okay? Any offender qualified for credit for preventive imprisonment. Okay na? So maliwanag tayo dito under the new ruling ng Supreme Court. Okay? So next, ano pa? May tanong, Sir Chat, possible ba makapasok ba? Kung swertein, makapasa, 31 na po kaya. Yan, oo, pwede naman sa age waiver, pwede naman yan. Mag-drive ka maghanap ka ng NC na sa Tesla yung kaya mag-drive ng truck na malalaki. Pwede mong mas matibay na waiver yun. Tsaka dapat professional ka. Okay? Ano pa? Kasunod nito. Yan. Sunod, stored all document pre-record in the inmate's carpeta. O, lagay nyo na sa karpeta. O, meron siyang record. Okay? How about the property custodian? Ano ang meron kay property custodian? Check the inmate belongings for presence of contrabands. Discovery of any shall be treated in accordance with existing policy. So, ikaw, property custodian, i-check mo yung mga belongings for contraband. Meron ba? Ano pa? Kunin mo lahat ng kanyang pera and other personal properties for inmate. List them down in a receipt with duplicate at countersign niya. So, kanino dadalhin yung original? Original shall be given to inmate. Yan, original kay inmate. And the duplicate shall be kept by property custodian. Ang tanong natin, kailan pwedeng ibigay yung mga gamit na nakumpiska na nung siya ay pumasok doon? E di, ibibigay natin yan after niyang maserve ang sentensya. Kaya, pag ang tanong sa inyo binigyan kayo, who collect all the contraband, who collect all the contraband possessed by the PDL upon admission. Sino magtatabi ng kontrabando? The answer is property custodian. Okay na? So take note dyan ha. Huwag kakalimutan ang tanong natin dyan. Next. Sumunod natin. Desk officer. Syempre, book the newly committed inmates in the blotter. Assign the inmate to reception area. Okay? Dito guys, sa reception area na ito, depende ko anong pag-uusapan dyan. Okay, kasi may mga reception area. Tingnan nyo nito. Reception area. Reception area. Kapag BJMP, ang reception area nila dyan ay inmate. Ayan, inmate classification. And counseling counseling unit or ICCU. Yan, ICCU. Okay? Pag sa Bucor naman, ang equivalent niyan sa Bucor siya tinatawag natin Directorate. Yan, Directorate for Reception and Diagnostic. Yan. Or tinatawag nun DRD. Okay? Tinatawag po yung DRD. So, take note po natin siya.
Okay, gaano katagal ang pinag-uusapan natin? Ganyan ang tinatanong sa inyo. Gaano katagal? Sa ICCU, not less than 30 days. Yan. But not more than or not exceeding 60 days. Okay, tandaan yan ha. Pero pagdating naman dito sa Bucor, 5 days para sa quarantine. Yan, quarantine. At saka 55 days for, ano to, for classification and diagnosis. Okay tayo? So take note natin itong ICCU at saka ang DRD. Okay na? So, assistant warden. Ano trabaho ng assistant warden? Or officer of the day. Tandaan na, assistant warden o officer of the day, sila ang mag-o-orient. Orient the newly committed inmate on jail rules and regulation using the inmate orientation sheet. So, kapag papasok na ang preso, orient muna natin. Sino mag-orient? Assistant warden or officer of the day. Okay? Baka mamaya itanong sa inyo, Sir, may tanong po sa amin. Who is, yan, lagay natin, who is the most busiest, yan, busiest person in jail? Sino yung pinaka most busiest person sa jail? Sino yung most busiest? Wala nang iba kundi sino? Assistant warden. Okay? Tandaan niya na. Bakit? Kasi una sa mga trabaho niya, chairman na siya, chairman of classification board. Chairman na siya classification board and chairman na rin siya ng tinatawag nating ng disciplinary board. So take note natin yan. Okay, and that is the reason why some examiners or some na gumagawa ng exam, ayan ang nila, ayan ang paniniwala nila. Okay? Next, ano pa? Jail warden. Si jail warden, siya yung pinaka namumuno. Siya yung officer in charge. Officer, yan, in charge. Yan, officer in charge siya ng city jail, municipal jail, district jail. Jail warden. Okay? Mga tawag sa pinuno doon, warden. Okay na? Ngayon, the following agency first shall be notified by the warden upon commitment order. Ito, medyo basa-basa na lang to. Basa-basa na lang yan. Punta natin classification board. Ito, dinisesyon nakaraan. Sa mga miyembro na classification board, tandaan, si chairman. Sino yung chairman dyan? Assistant warden. Yung member, Chief Custodial and Security Office. Member pa, Medical Officer and Public Health Officer. Member pa uli, Jail Chaplain. Ano pa? Member, Inmate Welfare Development Office. Officer. Ayan ay pang classification board. Okay? Baka mamaya, Sir, matanong po namin. Baka malito po kasi kami. Dito guys, tandaan nyo ha. Ito, lagay ko na dito. Kapag classification board, lagay natin, classification board. Tapos ito yung mga member. Yan. Ito chairman. Tapos member. Yan. Yan. Member. Kapag ganyan ang tanong sa inyo, yan, una, chairman, di ba? Chairman, chairman, assistant warden, member, chief custodial security office. Sumunod na member natin, medical officer, public health officer. Sumunod na member,
jail chaplain. Sumunod na member, inmate welfare development officer. O yan, maliwanag tayo dyan ha. Sir, sobra po ng isa. Hindi sobra yan. Kasi may tinatawag tayo naman na disciplinary board. Sa disciplinary board, same din ang chairman dyan. Yan ay mga member. O, sample niyan. Yan. Parehas lang din sila ng member. Parehas din ng chairman. Kaso, pagdating dito sa disciplinary board, merong nadagdag na isa. Sino yon? Yung pamilya or inmates representative. Yan, representative. Yan, inmates representative. Okay tayo? So, nakasusunod po ba? Nasusundan natin pag tinatawag nating classification board. Yan, ano ang trabaho nila? Sila mismo ang magde-decide whether saan dapat lagay ang preso. O, di ba natatandaan niyo yung definition na na classification? Meron dito, di ba? Binanggit ko na sa inyo nun to eh. Teka, nasaan ka na? Classification. Hanapin natin ito. Yan, classification. Ayan, no? Yan. Yan. Ito yung trabaho nila. Yan. Classification. Refers to assigning or grouping of inmate according to their respective penalty, gender, age, nationality, health, and criminal record. So, take note natin. Okay na? So, madali lang, di ba? So, ano pa? Duties and Function Classification Board, di ba? Dadaan yan sa mga dapat natin na i-check. Una, facts and data. Meron ka ng data and of the present case. Saan mo kunin yan? O, doon ka nakuha ka sa karpeta. Kasi may record na yan eh. Ano pa? Inmate recent criminal history and the fact about inmate attitude and behavior, biography or life history, medical history, vocational and psychological characteristic as evaluated by psychiatric evaluation. Ito ngayon, nasa na yon? Ayan, ito. So, ito yung classification process natin. Una, tinanggap natin ang inmate. Saan natin dadalhin yung PDL na yan? Saan natin dadalhin yan? Sabi ko sa inyo, pag BJMP, ilalagay niyo yan sa ICCU. Gaano tatagal yan? Tatagal po yan ng minimum ng 30 days but not exceeding 60 days or until the completion of classification process. Okay? Ngayon, tanong natin dito, Sir, una, nandyan ang medical examination. Anong meron sa tinatawag natin na medical examination? Check nyo syempre physical examination. Sabi dyan, check natin kung meron siyang bodily marks, scars, tattoo, and other lesions. Yan. Base sa medical certificate presented by committing officer. Check natin yan. Okay? Must ensure that is prior funding congruent to medical certificate. Sabi diyan, jail physician, i-check natin ha. Yung yung preso natin. 'Di ba may medical certificate na binigay si committing officer? Check natin baka may mali doon. Magkakanda siya ngayon na tinatawag natin physical examination. Sabi daw, dapat i-check mo kung parehas yan na tulad ng ibinigay ng committing officer. Sir, wala naman problema. Okay na. Pag may problema, pakuhain ng panibagong medical certificate at pag hindi bumalik within 24 hours, isumbong kay warden, isumbong kay trial court, and also, anong gagawin natin? Kailangan i-report yan kanino? Kay Commission on Human Rights. Okay na? Ngayon, sir, matanong po namin uli. Kasunod po niyan, dental examination. Ang ngipin na pinag-uusapan dyan. Check natin yung ngipin ng tao. Yung ngipin. Okay ba yung ngipin ng tao?
Okay naman po, sir. Yan. Siyempre, gel dentist yan. Yan. O, check nyo yung ngipin ha. Baka mamaya yung ngipin niya, maraming, cavity. O, para maayos na. Tapos, psychological examination. Ano ang meron sa psychological examination? Di ba, kinakandak niya yung jail psychologist yan? Tapos, ano ang pinaka-purpose niyan? To determine the inmate's psychological state at the time of examination. Sabi niya, anong pag-uugali yung tao or ano yung kanyang behavior nung siya ay bago pumasok at nung tinanggap natin. Okay? Upon admission ang usapan dito. Ano yung pag-uugali or behavior na meron siya? Upon admission. Tandaan yan ha. Upon admission. Oh, how about the social case study? Ang tanong naman, ano yung social case study? Syempre, magkanda ka ng interview doon sa, sa inmate. Tapos, ang magiging mo sa utak mo, social case study, sino kaya yung presong ito? Who the inmate is. Okay? From birth up to present. Yan. Sino siya? Simula nung ipinanganak hanggang ngayon. Magtatanong-tanong ka ngayon doon sa sa pamilya. O sabi niya, pamilya, anong uri ng tao to? O doon sa kanyang pinag-aralan, punta ka rin ng school. Sabi niya, ano bang uri si Chupapi sa school? O sa mga nakakasalamuhan niya, sa community niya, diba? And vocational and other issues na nag-impact sa kanyang personality. Baka mamaya yung tao, sample nito, ay mabait naman pala yung tao. Na, di ba? Ang bait-bait naman na pumasok dito sa loob ng bilangguan. Tapos, nung nalaman mo kabuuan niyan, yung mukhang mabait pala, aba, super science pala siya nung nasa community. Di ba? Mukhang mabait, tapos nung nasa community, pag natitigan lang ng masama, inuuntog niya na yung ulo ng mga makakasalubong niya. Sabi niya, ano ha? Kaya ito. Pero nung kinulong, nakagan, ay, opo, opo. Yan. Kaya para malaman natin ang katotohanan sa kanya. Okay? Ano pa? Risk assessment. Ano ang meron dito? Gaano kapanganib yung tao? Gaano kapanganib? Ayan, no? Determine the level of risk or violent possess. Either external or gaano siya kapanganib. Yan, ha? Sample nito. Baka mamaya, matitigan lang na masama. Anong ginagawa niya? Winawasak niya na ang bungo. Gaano siya kapangan? Siyempre, paano gaano kapangan? Isasama mo yan sa kapwa niya preso. 'Di ba? Sasama mo sa kapwa preso niyan, magugulat ka na lang, lahat ng presong kasama niya, patay na. Yan. Kaya tignan mo, risk assessment. Gaano siya kapanganib? How about the psychiatric evaluation naman? Pag psychiatric evaluation ang pinag-uusapan, ang tatandaan nyo, siya? Ang kailangan nyo, yung result of psychological examination, 1. Result ng social case study, result ng risk assessment, at e-evaluate ngayon yan ng isang psychiatrist. Anong i-evaluate? To determine the present mental state of inmate and to diagnose any existing psychiatric illness for further treatment. Ano pa ba yung maaring maging sakit niya sa utak? 'Di ba? Ngayon, ang bait-bait niya, under lucid interval siya, ang bait-bait niya. Nasa normal siya. Opo, opo. Pero after 1 week, aba, grabe na, nag-iiba. May bipolar na. 'Di ba? Ang bait-bait eh. Pagkaharap ng mga parang jowa 'yan, mga girlfriend eh. Kapag harap ng mga magulang ng girlfriend, ang bait, ay opo, opo. Ay yung parang mga girlfriend, 'di ba? Pagka yung mga lalaki, hirap nating girlfriend doon sa sa magulang. Opo, opo. Ay, opo, opo, tita, opo. Pero kalaunan niya, no? Pag dalawa na lang kayo, patay. Gigil na, ba?
O yan. Ayan ang chine-check natin. Ano pa ba yung mga psychiatric illness or mental state of mind noong ano pa yung mga dapat nating makita? Okay na? Okay. So, anyway, ano pa? Case management. So, sa case management naman, tatandaan nyo, every inmate dapat meron siyang specific case manager. Bawat preso, merong case manager. Tandaan na kung saan maaaring psychologist, social worker, or nurse. Yan. Ano ang purpose nila? Ano ang purpose? Shall be responsible for the consideration of the result and shall make the proper decision. Anong klaseng programa ang ibibigay sa kanya? Classification of inmate education development program for each inmate. Anong programa ang ibibigay sa kanya? Yan ang trabaho nito. Sabi niyan, base sa mga resulta na nakala po namin, ito yung kanyang programang ibibigay sa preso. At syempre, dapat natin i-monitor yan. Okay, tandaan yung case management. Ano yan? To monitor PDL and program for rehabilitation. Siya rin ang magdi-decide. Yan, decision, yan, responsible, para saan? Tinatawag nating development program ng isang inmate. Okay? Ano pa? Inmate orientation and counseling. While undergo assessment, the inmate shall be oriented on the jail basic rules and regulation. He shall be introduced to the deeper development program that would best promote his personal growth. Kailangan, ito yung orientation natin, sa umaga, ang gagawin nyo, syempre, magja-jogging. Mga 8 a.m. to 12 noon, rehabilitation program tayo, ha? Okay po, okay po. Yan. Ano pa? Inmates evaluation and classification. Using the different tools of assessment, the newly committed inmate will now be classified based on the level of risk. Ano pa? Present and physical, mental, and emotional state. Kapag may yung preso mo, may toyo, isama sa may mga toyo, separate cell. Okay? So, tatanda na, yung preso mo, hindi naman ganun kapanganib, isama sa hindi masyado mapanganib. Minimum risk, medium risk. Okay na? Ano pa? Proper cell assignment and development plans. Yan. After the aim has been under all assessment, his case man shall consolidate all the result based on the result final evaluation. The inmate may be then assigned to the cell. Ilagay nyo na sa selda. Okay, proper cell assignment and development. Sabihin, ito ito yung selda mo. Syempre, ito yung rehabilitation program natin. Dapat maging maayos ka. Okay, kasi kapag hindi ka maging maayos, magkakaproblema ka sa loob ng bilangguan. Naintindihan mo po ba? Preso? Opo. Yan, ano pa? The newly committed inmate, ano siya? Sabi mo, encourage natin siya. Ikaw, preso. Yung ano mo encourage to participate in recommendable program. Sabi mo sa preso, preso, kasi ganito ikaw makipag-participate ka, makipag-cooperate ka sa programa mo. Para din sa iyan. Ayan, para paglaya mo sa bilangguan, maging pakipakinabang ka sa society natin. Baka mamaya, uli baka mamaya ibalik ka sa kulong kasi hindi ka nagbago. Dito, makipag-cooperate ka. Magiging maayos buhay mo dito. And also, the monitoring. Yan, monitoring. Okay na? So, tatandaan ito monitoring. After the inmate has been transferred to his assigned cell, has been attending the prescribed development program, the case man shall periodically, tandaan yung case manager, i-monitor natin ang preso. Monitor and change and enhance inmate development program depending sa kanyang behavior. So, take note natin. Okay ba tayo? Na susundan ba?